Muli mga katanim, dito na naman po tayo sa ating video at sa video na to ay papakita po natin kung ano po yung ating practice sa pagtapal po ng mga leak sa atin pong mga styrobox. Meron po tayong isang katanim na nag-request kung paano po ba magtapal ng mga butas o mga leak o mga crack sa ating mga styrobox. Sa akin po ay paalala ko lang po, hindi po ako expert, pero yung mga akin pong mga natutunan sa pag-aalaga ng ilang buwan ng lettuce sa hydroponic ay akin pong isi-share para po makatulong sa ating mga katanim. At kung mayroon pong mas magandang ideya na gusto niyo pong i-share, ay ako naman po ay open na tatanggap po ng mga kaalaman din sa ating mga kasamang mga katanim sa ating hydroponic venture. Sa akin pong practice dito po sa ating Greenerich hydroponic lettuce, ang ginagamit ko pong pantapal ay itong non-sag epoxy. Paano po gagawin? O paano po naman natin ito gagamitin? Unang-una, tingnan po natin itong non-sag. Dalawa po ito. Mayroon pong mas maliit nito. Ito medyo malaki-laki. Meron pong A tsaka B na non-sag epoxy. So ang atin pong gagawin ay paghahaluin po natin ito. Kung ano yung kuha mo sa A, yun din karami yung sa B. Yan. Since na yung atin pong pagtatapalan, saan na ba yun? Ay, ito na po. Ay kaunti lang din. So kukuha lang tayo ng kaunti sa A at kaunti lang din sa B. Ayan, nakalimutan ko. Siya nga po pala, para po hindi madikit sa inyong kamay, ay babasain nyo po ng tubig. Ito po kasing non-sag ay kahit na may tubig ay dumidikit pa rin. So ganito lang karami po. Ganito karaming A, tsaka tansyahin lang po natin, ganyan din karaming B. So sausaw sa tubig, paghahaluin, parang naglalaro lang, mekos lang natin katanim. Pag paghalo na natin ito, ay pwede na natin itong itapal. Yan na po. At nahalo na. So atin na po itong ilalagay kung saan yung tatapalan natin. Medyo marami lang yung marami itong nagawa ko. Okay. Ganyan lang po. Naparami ko. Ayan. Okay. Yan po, at natapos na. Hintayin na lang natin itong matuyo bago natin ito gamitin. Wag po tayong gumamit ng yung mga Volcasil, Elastosil at kung ano pa man, kasi pag nilagay po natin yan, natutunaw po yung mga styro. Nagre-react po talaga ang styro sa Volcasil. So yan po ang ginamit ko po. Pwede naman pong gumamit ng epoxy, yung plain lang po, hindi yung non-sag. Kaso lang pag may kunyari nalagyan mo na ng tubig tapos nakita mo na may tagas, hindi mo na pwedeng lagyan ng ordinary epoxy lang. So pag may tubig na nakita mo may tagas, hanapin mo lang kung saan yung kaunting crack o butas, tapalan mo na agad ng non-sag epoxy. Kusa na lang po yung titigas kahit na may tubig. Di ko lang din po alam kung hindi ba yun makakasira kasi chemical din yun. Pero mas mainam na tanggalin mo na ng tubig tapos pada-dry, tapos hugasan, saka lagyan ng tubig, saka gamitin ulit, lagyan ng tubig tsaka ng nutrient solution. So yan lamang po ang aking maipapayo sa mga kasama nating mga nagha-hydroponic. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating page. God bless you po. Bye-bye.